Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kanina, sunod-sunod yung mga messages sa akin, sa messenger po. May mga information po na medyo nag-trigger ng aking curiosity. Sabi ko, ano kaya to? Ano yan, Mr. Maravillas, na sinet sa iyo sa messenger? Ito po, post ni Roby Tarusa. Hindi ko man siya kilala, pero may binabanggit siya rito na iwan ko kung ito yung senador. Ayan o, nakakaintriga. Sabi dyan o, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi I'll be forced to tell the country about your double life. You are the one. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy. Sabi ko, ano kaya to? Tinignan ko yung page niya, yung Facebook account, para i-check kung totoo yung Facebook account niya. Ito siya, Rabi Tarusa. Ang mga friends niya, si Mark Santos Gamboa, yung tumakbong senador, at isang vlogger. Si Jack Enrile, anak ni Juan Ponce Enrile. Yan mga kilala natin. Tapos ito mga kababayan, ang latest na post niya, kakaiba Sabi diyan, 3 hours ago, ito na po, mga death threats. Mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Sino yung pinapatamaan nito, mga kababayan? At bakit ganon ang galit niya? Iyan yung post niya, mga kababayan, Tinag nga po yung Inday Sara Duterte and 66 others. 20 hours ago, yan yung post niya. Tapos ito, hindi ko ito maintindihan. Double life. Paki-educate nga po ninyo ako mga kababayan kasi kulang yung aking pagkaintindi ng mga ibig sabihin ng mga ganyan na mga terminologies. At saka may mga nag-react. Pinost mga kababayan itong matagal ng post ni columnist Ramon Tulfo. March 20, hindi natin alam kung anong taon. March 20, may picture. Tapos, ang sabi ni Montulfo, siya si Peter J. na nakatira na ngayon sa Amerika. Siya ay boyfriend ng isang senador. Ang senador ay lalaki, hindi babae. Sabay tawa po, ha 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 ha. So lalo akong napaisip, ano kaya, konektado kaya ito doon sa post ngayon mga kababayan ng isang nagngangalang Roby Tarusa na galit. Yan Jinggoy, mag-resign ka na, kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Lalo po akong na-confuse. Sabi ko, ano to? Tulungan nga po ninyo ako mga kababayan na mag-intindi kung ano ang nangyayari. Ba't kumakalat ang ganitong mga kwento? Ngayon, nag-search ako kung totoo mga kababayan yung sinasabi ni Ramon Tulfo. Ito po, yung na-search ko, report ng Abante News Tonight, tunay na tabloidista. Sabi diyan, say ni Montulfo, senador may jowa na tiga US. O tama, tugma, March 20, 2025 pala to. Yan March 20, 2025. Sabi diyan sa balita mga kababayan, mabilis na umani ng iba-ibang reaksyon ang bagong Facebook post ni Montulfo kaugnay sa boyfriend umano ng isang senador. Sa nasabing post ni Tulfo nitong Huwebes, makikita ang larawan ng isang lalaki na boyfriend umano ng isang senador. Siya si Peter J. na nakatira ngayon sa Amerika. Siya ay boyfriend ng isang senador. Ang senador ay lalaki, hindi babae. Ang tawag ng senador sa kanya ay princess. In love ang senador sa kanya. Si Peter J. raw ang dahilan kung kaya't palaging nasa US si senador. Dagdag pa ni nahirit ni Tulfo. Mabilis naman na napahula ang mga netizens.
sa post ni Tulfo. Si Mon Tulfo, taga Luzon, Visayas or Mindanao, galing si Laver. May bading pala na senador. Bigay po kayo, sir, ng clue. Clue, sir. Chismoso pala niya, Mr. Maravillas, itong si Mon Tulfo. Ang tanda-tanda na. Ganun talaga po, mga kababayan. Pero ako, hindi ko maintindihan kung sino ito at ano ang ibig sabihin po. Kaya gusto ko kayo na konsultahin kasi wala akong mga experience na ganyan. At wala talaga akong idea. Blind po ako pagdating sa mga ganyang kwento. And actually, this is my first time na pumatol sa ganitong mga kwento, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, naintriga ako. Sabi ko, sino to? Yan Siner ng Sara C. Duterte 2028. 40 minutes ago. Talagang nakakaintriga po. Sa ganitong classic titos and titas of Manila. Sabi niya dito, matutulog na kami. Kaso may bagong chismis na naman. Grabe ka na, September. Yung tao pa naman po, pag dating sa chismis, parang wildfire po na kumakalat. Wala akong idea kung sino yung sinasabi nilang Jinggoy. At ano yung sinasabi ng nag-post na double life. Wala talaga akong idea, promise. Pinapag-resign mga kababayan, kundi daw, I'll be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. Ang ibig sabihin, inagaw sa kanya, ibig sabihin ito, member siguro to ng LGBTQ community, kasi yan ang uso ngayon. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Ayan Madaling sabi, parang ang pumapasok sa isip ko, inagawan ng jowa. May ganon, mga kababayan. So hindi natin maintindihan kung sino itong Jinggoy na gustong papag-resignin. Jinggoy, mag-resign ka na. Sino siya? Wala mang kasing wala mang family name kung sino tong Jinggoy. Ang mga tao, mga kababayan, maraming magkakatulad na pangalan. Di ba? Ako nga po, dito lang sa amin, pati apelyido. Pangalan at apelyido. Buti na lang yung middle initial niya, iba. Kapangalan ko talaga, taga dito din sa amin. You see? Kaya itong sinasabing Jinggoy, wala tayong idea kung sino to. At saka, Sara C. Duterte 28 ang nag-share. Kung yung senador ang pinapatungkulan nito, bakit isi-share ng Sara C. Duterte 2028? Di ba? So yun ang gumugulo sa aking isipan. Ano ba to na intriga? Intriga, paninira, smear campaign? Ano siya po at bakit siya kumakalat ngayon, mga kababayan? Dahil lang ba sa may inagawan ng jowa? Ikaw niya, Mr. Maravillas, parang naulakitan ka naman. Naulakitan, ano ba yun naulakitan? Nahawa ng mga chismoso. Na trigger lang mga kababayan yung aking curiosity kasi inuulan ako ng mga messages mula sa aking mga followers. Ito yung nag-message sa akin. Sir, nakita ko lang po last night. Baka nabalitaan nyo na rin po. Ito yung message niya sa akin. Ayan mga reaction, sabi ni Jojo Romaldo, hala, big issue yan. Libel yan. Tapos sagot ni Rabi Tarosa, I have receipts po. May screenshots to. May receipts daw siya. Sabi ni Jojo Romualdo, wawa naman, may family yung mga bata. Sagot ni Robi Tarosa, di sana naisip niya yon, di ba? Di ako. Sabi ni Sukaldito Rufino, aray ko. Tanong ni Jojo Romualdo, inagaw sino? May idea po kayo kung sino yan na nang-agaw daw po ng jowa? Ang dami na niya, Mr. Maravillas, na problema ng Pilipinas. Dinagdagan mo pa.
Hindi, nakita ko lang po. Gusto ko lang i-share ito sa inyo para baka may idea kayo. Ako, honestly, wala akong idea kung sino itong pinapatungkulan, mga kababayan. Kumakalat ito sa social media ngayon, trending. But anyway, ibigay ko na lang sa inyo kung ano yung mga kaganapan ngayon. Kating-kati na po yung mga DDS na tanggalin sa posisyon ng ating Pangulo, pati si Martin Romualdez. Yan o, who will lead the coming protest? Because whoever seizes the outrage seizes the future. Asa pa kayo? Nagpalabas na ng statement yung armed forces, yung national defense. Yan o, joint statement of the Secretary of National Defense and the Chief of Staff ng Armed Forces on National Unity in upholding the Constitution amidst call for withdrawal of support of the Armed Forces. Yan o. Secretary Gibo Teodoro, tapos si Chief of Staff Armed Forces General Romeo Browner. Sabi dyan, at this critical juncture for our national security, in the face of threats to our peace and regional stability, politically motivated attempts to distract the armed forces of the Philippines from focusing on its mission are not only futile but also irresponsible. The Department of National Defense, together with the Armed Forces of the Philippines, is fully committed to upholding the tenets of the Constitution and our mandate to the Filipino people as a professional and non-partisan organization. The DND and the Armed Forces remain steadfast defenders of our nation and our democratic institutions. We fully support the anti-corruption campaign led by no less than the President as we collectively work towards a responsible, and just government for all. This is not just a government initiative, it is a national crusade for good governance, justice, in progress. We owe it to our veterans, our heroes, and to future generations to ensure that the Philippines is firmly grounded in integrity. We reject all attempts to patronize the armed forces by certain groups that insinuate or suggest unconstitutional unilateral interventions by the former. The armed forces abides by the Constitution through the chain of command. The strength of our republic rests on the rule of law in the unity of our people. As this crucial time, we call on every Filipino to place their trust in our democratic institutions, to respect our processes, and to work together in the spirit of patriotism. True and lasting change can only come through peaceful, lawful, and democratic means. So, naintindihan na ninyo, mga anti-Marcos forces, nadam natin na nanggagatong nito, mga kababayan, ay nanggagamit na foreign power. Hindi na tayo magugulat kung yung mga agents ng China will intensify their campaign, their attacks, para iluklok yung kanilang gustong maging leader ng ating bansa. And yung ating mga mamamayang Filipino, hindi magugusto na ang ipalit, mga kababayan, pro-China. Alam naman natin yung kanilang intensyon dito sa ating bansa. Kamkamin ang ating bansa, our resources, and the country mismo. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya may mga nanggugulo. And they want to take advantage itong issue po sa korupsyon sa DPWH, sa flood control. Nakita naman po natin na ang Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo yung nag-expose nito. Pagkatapos, binibultahan yung ating Pangulo. Isinasabi, i-expose ba naman ito ng ating Pangulo? Kung hindi siya, mga kababayan, sincero na labanan ng korupsyon at kung siya ay sangkot dito. So para kanyan na humukay ng sa sarili mong libingan. Di ba? Mismo yung ating Pangulo yung nanguna sa pagpapaimbestiga nito. And anytime ilalabas niya yung mga pangalan, mga kababayan, ditong mga magiging members ng Independent Commission. At ang objective ng ating Pangulo, tuldukan ito pong dekada na korupsyon sa ating gobyerno, lalo na sa DPWH. Hindi lang para kasuhan sila at makulong, kundi mabawi yung mga ninakaw. Siya mismo ang nag-initiate ng mga efforts na yan. Pagkatapos, binabaliktadan yung ating Pangulo. Huwag kami. Ito yung mga activities nila ngayon, mga kababayan.
Sabi rito, as of 9:41 AM ngayong Sabado, nagtungo ang mga rallyista papuntang Camp Aguinaldo sa Quezon City mula EDSA Shrine. So, kokonti yung nakukumbinsi nila na sumasama. Yung dati lang na mga grupo, mga dilawan. Yan Atom. Yung mga dilawan na nagrarally It's a People Power. It's a People Power 1. Panahon ng ating Pangulong Marcos Sr. Gusto nilang ulitin. Kaya series of rallies yung kanilang inilulunsad that will culminate sa September 21. Ngayon, yung grupo naman po ng mga DDS gustong i-hijack itong ginagawa ng mga dilawan. Sa bagay, ang mga DDS, hybrid dilawan po. Kasi si Digong po, nagluklok sa politika, si Cory Aquino. Inappoint siya noon after the EDSA People Power Revolution bilang OIC Vice Mayor. Doon nagsimula, mga kababayan, yung politika, political career ni Digong. So, in fact, ang kanyang partido po, PDP, partido ng mga dilawan. You see? So the same forces, mga kababayan, ang gustong magpatalsik sa ngayon sa ating Pangulong Marcos Jr. na I think malabo na mangyari po. Kasi po sa People Power, napakalaga ang military component, ang withdrawal. Walang withdrawal na mangyayari po kasi kumbinsido ang ating armed forces, ang all branches ng ating armed forces sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief. Kasi aware sila, alam nila ng ating Pangulo matino. Ang ginagawa nila, gumawa sila ng mga kasinungalingan, narrative of lies na kanila pong pinapaniwalaan at kinukumbinsi nila yung mga tao na maniwala sa kanilang narrative of lies. Huwag kami, lalo pa may social media na. Noon, kontrolado nila yung mainstream media. Kaya nauto sa People Power 1. Pero ngayon po, wala. Madaling basagin yung kanilang kasinungalingan. Kaya tingnan ninyo mga reactions ng mga tao. Walang kwenta ang protesta kung hindi ninyo gagayahin ang Indonesia at Nepal. Wala mang gagawa nun dito. Dapat doon kayo sa bahay ng mga kontraktor. Sabi ni Juben, tanong ko lang sa mga rallyista, ba't sa mga kampo kayo nagrarally? Punta ninyo bahay ng mga politiko, corruption bahay nila, ang batuin ninyo. Sabi ni Samson Pirulino, si PBBM okay dahil sa kanya malakas loob niya na ibunyag patalsikin DPWH at politikong kumukulikta ng kickback. Sabi ni Esteban, ingat sa mga DDS, tanging layunin yan, mapaupo sa pagkapresidente si Sara. Sabi ni Fred Riluban, mga gaya-gaya lang naman yan. Sa bansang Nepal at Indonesia, walang originality. Kala nyo maraming natutuwang mamamayan sa ginagawa nyo. Nakakaabala kayo sa traffic. Sabi ni Bong Garcia, hindi ito ang mungkahi para sa bayan. Itong mga ito ay mungkahi para lang sa sariling interes. Mga makakaliwa yan. Hindi yan yung samahan ng mga Pilipino na gusto na matigil ang korupsyon. Magkaina ng pinaglalaban ng makakaliwa, magkaiba siguro. Kaya sa mga Pilipino nang mahihirap na ninakawan ng mga politikong korap. Sabi ni Cesar Ordanza, ang dami nila parang paligan ng barangay. Sabi ni Jim, it's a pura DDS, sila mag-uumpisa ng gulo. Kaya sabi ni Atty. Jesus Falsis, September 13 rally, yung ngayong araw, iwasan ang organizers ay mga DDS, maisog, hugpong, etc. Most likely seditious or violent. September 21 rally, puntahan pero mag-ingat, gustong i-hijack ng mga DDS to install Sara. Huwag kayong pauuto dyan, mga kababayan. Both camps, kunwari magkaiba sila, pero magkakaparehas lang sila po, dilaw. Nagiwa-iwalay lang, mga kababayan, para hindi masabing iisa sila. Lahat yan, pag anti-Marcos, dilaw. Kahit yung DDS po, dilaw. Kahit ikaw, Mr. Maravillas, dilaw. Nagkataon lang po na ito yung available na damit ko. Di ba? Ito sila, mga kababayan.
Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, progressive groups staged a protest march from EDSA Shrine to EDSA People Power Monument on Saturday, calling for accountability over corruption in flood control projects. Nakikisakay sila. Mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag-expose niyan at nagpapaimbestiga. Tapos biglang sakay sila. O di ba? Halatang halata mga kababayan para gatungan yung damdamin mga tao. Ginagawa na po. Yan Romualdez backs creation of Independent Infrastructure Commission. Tapos gusto nilang idamay si Speaker Martin. Sabi ni Martin Romualdez, hustisya ang hangad ng taong bayan, hindi palusot. Kaya't kailangan natin ng isang independent, patas at masusing investigasyon. Yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at tanging katotohanan lamang ang isusulong. If the Commission's investigation finds that some members of the House conspired with public works officials in anomalous projects, I assure the Filipino people, the House under my leadership will never be a sanctuary for corruption. Pinopolitika nila, mga kababayan, si Martin Romualdez para matanggal. Pagka matanggal si Martin, napaniwala yung ating Pangulong Bongbong, mawawala ng proteksyon laban sa impeachment na yan ang agenda ng mga anti-Marcos. Pag na-impeach yung ating Pangulo, ang upo si Sara. Nakita ninyo ang agenda ng mga loko. Yan napakalinaw ang agenda. Sabi dito sa report ng balita, we want you out now. Senator De La Rosa at iba pa, pinapababa sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Yan we want you out now. Isang open letter ang ibinahagi ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung saan hinihimok si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez na bumaba na sa pwesto. Gusto nilang pababain yung speaker na napakaganda yung performance ng House. And in fact, talo na nga yung trust ratings ni Sara. Pangalawa po, si Martin sa ating Pangulong Bongbong. Kaya insecure sila masyado. Pangatlo na lang si Sara, ang nasa bottom po, si Chis Escudero. Kaya napalitan si Chis Escudero. Gusto nila, after makudita, si Chis Escudero, isunod nila si Martin Romualdez. Kasi si Chis Escudero, nakudita po, galit na galit sila kasi supporter ng ating Pangulo, kapartido, kagrupo sa alyansa, yung pumalit, si Tito Sen. Kaya nag-attempt sila mga kababayan na tanggalin si Martin Romualdez. Kasi ang sinasabi nila, ang nagpakodita kay Chis Escudero, si Martin. Malabo po. Ano man ang impluensya ni Martin Romualdez sa Senado? Tama ba? So kung may dapat na mag-resign, hindi si Martin yun. Si productive yung Congress sa leadership ni Martin Romualdez. Maraming naipasang batas na sumusuporta sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dapat na mag-resign po si Sara kasi walang contribution sa gobyerno. Sige lang ang lakwatsa para sa maisog rally at para sa kanyang tatay. So pansarili po. Tapos yung gastos based sa kanilang press con, 20 million plus para sa kanyang travel. Travel ng kanyang mga security. Imagine that. Wala nang pakinabang, gumastos pa ng taxes ng ating mga mamamayang Filipino. Pagkatapos si Martin Romualdez na productive po. Siyang gustong papag-resignin ni Bato de la Rosa. Anong klase mga tao yan? Di ba? Ayan nagpalabas ng open letter. Mula daw sa sa undersigned armed forces and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers. Mga DDS man lang lahat yan. Gumamit lang ng kung ano-anong pangalan ng grupo para masabi may mga organisasyon. Lahat yan, DDS. Yan Dear Speaker Romualdez, we the undersigned armed forces and PNP retired officers, UP vanguards, in concerned Filipino citizens and taxpayers demand you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives. Nakasaad sa open letter. Una, ayon sa kanila, wala daw pakialam si Romualdez kung mabankrupt ang Pilipinas. Dahil sa umano'y 15.5 trilyon na utang. Yan binagang bulk niya na utang pong binabayaran ng ating bansa. Utang panidigong.
Tinagang malaki yung utang ni Digong. You see? Pagkatapos isisisi ninyo sa ating Pangulo. Yung corruption nga sa DPWH, mas marami nung panahon kay Digong. 2016 nagsimula si Diskaya. Lumobo yung kanyang assets sa panahon ni Digong. Ngayon malinaw. 2017, nagsimula 2016 oh. 2017 tumiba ng limpak-limpak si Diskaya. Oh. Pag 2022 nag-peak siya tapos pababa na panahon ng ating Pangulong Bongbong. Yan oh. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least Pababa for na those siya. that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017. Yan oh. 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Diba? Nililihis nila. Kaya si Jingo Estrada, mga kababayan, ang gustong imbestigahan 2022 lang to 2025. Kita ninyo ang strategy nila. Kaya itong mga panawagan nila baseless. Itong utang na to, ang bulk nito, panahon ni Tatay Digong niya. Sunod na dahilan naman ay ang tungkol sa AKAP. Anila, you squandered 26.7 billion from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessary change the Philippine Constitution. Yung AKAP po, pinakinabangan ng mga mamamayang Filipino. Na-distribute yun. Anong squander? Magpakita kayo ng resibo. Hindi yung puro kwento. Tinanggap yun. Na-receive. Kinonsumo na. At mabuti yon kasi direktang naibigay sa mga mahihirap yung pera. Hindi tulad ng confidential funds ni Sara, lahat chichirya yung mga beneficiaries. O diba? Pangatlo, patungkol naman daw sa hindi pagpapahalaga sa buwis ng taong bayan laban sa korupsyon. You fail to safeguard our taxes against corruption that it's about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in government. Ito na nga po, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapaimbestiga kasi systemic siya. At ito, dekada na. At malinaw, yung pamilya Diskaya, tumiba panahon ni Digong. So huwag kayong magtuturo. Kasi ang katotohanan, mas marami yung korupsyon sa infrastructure nung panahon ni Digong. Ang naipagawa, na iniimbestigahan kung talagang naipagawa, kasi wala man pong epekto, 13,000 na mga flood control projects. Kaya i-audit yun lahat. Kaya binuksan ng ating Pangulo ang sumbong sa Pangulo. Dito na nga po ang nadidiscover. You see, napaiyak nga yung ating Pangulo. Yan o. Napakasinsiro ng ating Pangulo. Binigyan nyo yung Public Works Department at Budget Department ng 2 weeks para busisiin yung lahat ng kailangan busisiin, himayin yung kailangan himayin dyan sa 2026 budget ng DPWH. 2 weeks. Confident ba kayo na magagawa nila yon in 2 weeks? Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for You see? flood control. Zero. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Also, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. And then how do we do this? Yung sinasabi ko nga, interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila, ayusin nila. O di mag-usap kami after that.
Pero before that, ayusin nila, buuhin nila. Up to specification. At their cost, wag naman sila don't expect the Yes. government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. Oo nga. O di sige, mag-usap tayo after that. Iniisa-isa nyo na nga, binibisita nyo, nakikita natin po yon. But ang mga kongresista gusto nilang i-return to sender yung NEP. Is Oo. that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Kaya po sabi pa ni Bato de la Rosa, ikapat ang panguling dahilan saad sa open letter, aside from report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of AAI costing 1.25 billion pesos. Lahat man lang yun, kwento-kwento ninyo. Magpakita kayo ng resibo. Yan yung post ni Bato de la Rosa. I-file ninyo sa korte yung kaso para masagot squarely ni Martin Romualdez. Ang panawagan ninyo kay Martin Romualdez na mag-resign. Nalal siya ng mga taga Leyte at nagtatrabaho siya ng matino. Ang dapat mag-resign si Sara kasi hinalal namin siya, hindi man nagtatrabaho. Di ba? Sige lang ang layas. Gusto mong mag-resign yung tutok na tutok sa trabaho. Yung siging lakwatsa, wala kang sinasabi kasi kaalyado mo. Huwag kami Bato de la Rosa. Ito yung mga reactions po. Sabi ni Eli Silvestre. Bakit ikaw, Stone, ang nag-utos? Miyembro ka ng DD-Sheet, Sindikato Davao Mafia. Hayaan mo ang Kongreso, miyembro ang magdesisyon. Si Digong Birdo. Hindi sinabihan ng matinong Pinoy na inyong mag-resign. Bagkos nagtiis ang sambayanan Pinoy sa kawalang iyang ginawa niya sa gobyerno Pilipinas. Wait ka lang, kalbo, salot. Sabi ni Maggie Taberner, mauna ka na kung di ka pa naman ungas at ampalaya. Ala ka pa na patunayan like the BP Lustay, iiyak ka na naman kung nandyan na ang ICC. Sabi ni Raul, if Senator Bato de la Rosa wants the country to progress, then they should both step down. Sabi ni Maria Chona, naku, huwag mong banggain si Speaker, baka mapaagang punta mo sa ICC, Senador. Sabi ni Jis Fabian, Bato thought he is an efficient and productive senator. This individual does not know where he belongs. Sabi ni Miles Librando, gusto pababain para maipalit agad si Gloria at mapabilis ang pagpapatalsik kay PBBM at gawing Pangulo agad si Sara. Then happy na uli sila at mawawala din ang problema niya. Kahit ako ayoko sa pinsan ni PBBM, pero kung may katiting pangtiwala si PBBM sa kanya, dyan na muna siya. Dahil ang malaga sa akin ay ang ginagawa ng Pangulo. Walang makumbinsi si Bato de la Rosa. Sila lang. Silang naglulukuhan. So yan lang po mga kababayan yung short video natin. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin. Dante Maravillas sa Facebook account, sa Messenger po. Lagi nating tatandaan sa buhay po, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.